Akala ko dati, ang pagsunod sa pamahiin ay isang tradisyon lamang. Pero hindi ko akalain na sa pananatili ko kila Tio Roger sa lugar nila sa Catanduanes, mararanasan ko ang isang bagay na nagpamulat sa akin na ang kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa ay hindi sa lahat ng oras kabutihan din ang isusukli sa iyo. Dahil kung sino pang inaakala mong mabuti ay siya pang makagagawa ng bagay na hindi mo sukat akalain na gagawin nila. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jetro. Magbe-21 anyos na ako noon nang ginulantang ako ng isang masamang balita. Taong 1985 ito nangyari. Gaya ko ring mula sa mahirap na pamilya, ang biyudong si Tio Roger. Maliban sa pagkakarpentero, pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay nila dahil malapit lamang sa dagat ang kanilang tirahan. Ang malungkot pa rito, malayo rin sila sa bayan at sa pampublikong ospital. At dahil sasapat lang sa pang-araw-araw nila ang kinikita ni Tio, kaya hindi na nila agad nadala sa bayan ang pinsan kong si Maricel. Ang inakala nilang simpleng sakit lang dala ng panghina at kawalan ng gana sa pagkain ay nagresulta ng pagdedeliryo raw nito na ikinamatay rin ito kinalaunan. Para damayan ng pamilya ni Tio, bumiyahe ako mula Panay kahit kasagsagan pa yon ng sama ng panahon. Pagdating ko, ang nagdadalamahating mag-ama ang inabutan ko. Magtatatlong araw ng pinaglalamayan ng pinsang ko noon. Pero ramdam ko pa rin ang bigat dahil sa pagluluksa nila. Humingi rin ako ng paumanin dahil nahuli ako ng dating. Dahil kung napaaga lang sana ang pagpunta ko noon, maaaring may nagawa pa sana ako. Pero ayon pa kay Tio Roger, hindi naman daw nila inaasahang aabot sa ganun ang nangyari sa pinsan ko. Kita ko sa kanyang anyo ang sakit at hinagpis. Alam kong hindi nila matanggap ang nangyari dahil nag-iisang babae lamang si Maricel sa kanilang 4 na magkakapatid at bunso pa ito. Sa pagtataka ko sa sinapit nito, hindi ko nun napigilan ang aking sarili. Hindi ho ba't ipina-autopsiya niyo rin ang katawan ni Maricel? Ano naman po ang sabi ng mga sumuri sa kanya? Ano ho ba talaga ang dahilan ng ikinamatay niya? Yun ang aking naging katanungan. Pero sinagot din ako ni Tio ng puno ng pait at pagkalito. Dahil wala raw silang nakuhang magandang resulta. Dahil normal naman daw ang naging findings ng doktor na sumuri sa katawan ng pinsan ko. Sinabi pa nga raw nila na malusog naman ito at walang kahit anumang naging komplikasyon. Dahil sa nalaman ko, hindi ko rin noon napigilang mapaisip ng malalim. Kaya tinanong ko si Tio kung naisipan din ba nila na dalhin ito sa isang albularyo. Dinala naman daw nila bagamat hindi raw ganong kabiyasa ang nasabing albularyo sa kanila. Na ayon pa raw dito, may posibilidad na isinumpa ng isang kakaibang nilalang si Maricel. Pero hindi naman daw nito masabi kung anong nilalang ang tinutukoy ng manggagamot. Sa muli kong nalaman, saka ko naalala ang kapay ng suot kong pulseras na ang palawit ay isang itim na botil na mula pa sa napaamo kong banakon. Inisip ko noon na makakatulong iyon para malaman ang tunay na salarin kung bakit humantong sa kamatayan ng pinsan ko. Kaya ako na mismo ang nagdesisyon na imbestigahan ang nangyari, nalingid sa kaalaman ng pamilya ni Tio. Dahil may pakaramdam ako na may kinalaman ng itim na mahika sa ikinamatay ng kanyang anak. Lumapit ako nun sa kabaong nito na gawa lamang sa manipis na plywood. Pero hindi ko pa iniaangat ang kamay kong may suot na pulseras para sana haplusin ang takip noon. Naramdaman ko agad ang pag-init ng palad ko. Indikasyon na may kakaiba sa katawan ng pinsan ko na nasa loob ng kabaong.
Pero nang pagmasdan ko ang maamong mukha nito, tila natutulog lamang. Doon ay parang may pumitik sa sentido ko. Kumabog din ng malakas ang dibdib ko. Pero hindi ko ipinahalata sa mga taong naroon ang nalaman ko. Bago sumapit ang hating gabi ng lamay, maigi at palihim kong pinagmamasdan ang mga taong dumadalo para makilamay. Pero wala naman akong ibang napapansin sa kanila, maliban sa paulit-ulit nilang pakikisimpatya sa pamilya ni Tio. Mayroong nag-aabot ng abuloy at tumutulong sa pag-aabot ng kape sa mga nakikiramay. Tipikal na hospitality na ipinapakita ng mga taga-probinsya. Pero sa isang banda, may nakaagaw ng aking pansin. May isa kasing lalaki na marahil nasa 30 na ang siyang napapansin ko na panayang hingi ng kape sa isa kong pinsan. Hindi rin ito mapakali sa akin na uupuan nito. Panay ang lakad nito at tingin sa mga naglalaro ng baraha. Pero ayon pa kay Tio Roger, matagal na raw nila itong kilala. May kaunting sakit sa pag-iisip. Pero mabait naman dahil isa rin ito sa mga tumulong sa pagtatayo ng tolda para sa lamay. Pero hindi ako nang kumbinsido. Kapansin-pansin din kasi ang panakaw na sulyap nito sa kinaroroonan ng kabaong, tapos yung palihim nitong pagngiti. Naayon pa sa nalaman ko, ay halos wala ring naging tulog mula sa unang gabi pa lang ng lamay. Kilala ito sa tawag na Atong. Isang magsasaka na tumandang binata sa edad na 38. Hindi ko naman inisip na may gusto ito sa pinsan ko dahil nasa 15 anyos pa lang naman si Maricel noon. Pero nang sumunod na gabi, ganun pa rin ang tagpong inabutan ko matapos kong samahan si Tio sa pagkuha ng panggatong. Hanggang sa sumapit ang huling gabi ng lamay, ika-6 na araw na iyon. Hindi ko inaasahan na may hindi pala makapaghintay sa pagsapit ng huling gabi. Dahil sa ika-5 gabi pa lamang ng burol, doon naganap ang hindi namin inaasahan. Dala ng ilang gabing pagpupuyat, pumayag ako na manatiling bantay sa tabi ng kabaong ng pinsan ko. Hinayaan kong magsalit-salitan sa pagtulog ang pamilya ni Tio. Mga bandang 2:00 na siguro yon. Hindi ko napigilang pumunta ng palikuran, kung kaya't nakisuyo ako sa mga kabataang naglalaro ng baraha sa harap ng pintuan na magbantay sandali. Dahil ayon nga raw sa kasabihan, na bawal ang walang nagbabantay dahil sa posibilidad na may mangyaring masama sa katawan ng pinaglalamayan. Pero hindi ko inakalang mangyayari nga ang bagay na hindi ko sukat akalain. Dahil pagbalik ko noon, halos manigas ang katawan ko sa pagkabigla ng maratnang kung walang nagbabantay sa kabahong. Nang silipin ko ang labas ng bahay, tila naglahong parang bula ang nooy naglalaro lamang ng mga binatilyo. Ang tanging naratnan ko ay si Atong na humihigop pa ng kape, habang kausap nito ang isang may edad na lalaki na sa pagkakaalam ko ay nagpakilalang ninong ni Maricel. Isa sa nagbigay ng malaking abuloy para sa pagpapalibing kuno ng inaanak nito. Ang nakapagtataka lang sa dalawa ay ang madilim sa anyo ni Atong. Pero hindi na ako lumapit pa sa mga ito para magtanong dahil muling uminit ang palad ko noon. Mabilis kong binalikan ang kinaroroonan ng kabahong at mabilis na sinilip ang pinsan ko. Pero laking gulat ko dahil isa-isang isap mata ko lang, naging gawa sa troso ang katawan ng pinsan ko na nakahimlay sa loob ng kabahong. Pero nang muli akong kumarap, naroon pa rin naman ang bangkay ni Maricel. Para hindi dayain ang aking paningin, umusal ako ng panalangin at isang orasyon na natutunan ko sa isang ermitanyong nakilala ko sa Panay. At habang nakapikit ay panay ang haplos ko sa suot kong pulseras. Sa ilang sandali lamang noon, unti-unti akong nakakaamoy ng masangsang na parang nabubulok na karne. Halos mapatas pa ako nang sa isang iglap
Tuluyan na ngang naging punong kahoy ang katawan ni Marcel. Napasigaw na ako at mabilis na tinawag si Tio Roger. Pahangos naman itong dumating kasunod ang dalawa sa mga anak nitong lalaki. May pagtataka nila akong tinignan. Kahit mukhang nakakaawa ang anyo ni Tio dala ng matinding puyat at pagod sa maghapon, alam kong mas masakit ang maaari pa nilang malaman tungkol sa masamang balitang maririnig nila. Tio, magpakatatag po kayo sa sasabihin ko. Sana huwag kayong mabibigla. Ang mahinahon ko pang pakiusap. Pero nanatili itong nakamata sa naguguluhang anyo na parabang noon palang nagising ang kanyang diwa. Pero bago ko pa masabi ang gusto kong sabihin, bigla na lang nagkagulo sa labas ng bahay. Nakarinig na lang kami ng taong sumisigaw. Kaya roon natuon ang atensyon nila Tio. Paglabas namin, naabutan naming inaawat ng mga binatilyo si Atong habang ang kakwentuhan lamang nito nooy nakahiga na sa lupa. Ayon pa sa narinig ko, may sinabi raw si Atong sa matanda na naging dahilan para tabigin nito ang iniinom na kape ng binata. Pero hindi ko na iyong pinagtuunan pa ng pansin. Dahil lalo akong naging alerto sa aking paligid sa pag-aakalang maaabutan ko ang nilalang na kumuha sa katawan ng pinsan ko. Pero wala akong napansing kakaiba sa dalawang nagtatalo. Kaya ang ginawa ko noon matapos magpaalam kay Tio, nagtungo ko sa kusina nila at kumuha ng konting abo. Matapos ko iyong ilagay sa palad ko, muli akong umusal ng dasal habang nagsusulat ng bakas sa palad kong may abo. Pagbalik ko sa akin naroroonan ng kabaong, inihipan ko ang abo sa aking palad at sinundan ang direksyon ng matapos liparin ng hangin. Kahit may pagtataka sa mga anyo nila Tio, hindi ko muna sila nun pinansin. At kahit limitado lang ang kakayahan ko, natuntun ko pa rin ang direksyong tinahak ng balbal. Oo, tama. Dahil isang aswang na balbal lang ang makagagawa ng pagdukot sa isang bangkay. Ang kailangan ko na lang gawin nun ay ang hanapin ang pinagtataguan nito sa pamamagitan ng nakakasulasok nitong amoy. Tinandaan ko rin ang mga bagay na natutunan ko sa ermitanyo, na ang isang balbal daw ay mas madalas magtago at manirahan sa mga liblib at makipot na kuweba para doon kainin ang nagiging biktima nito. Mabuti na lang at kahit papano ay kabisado ko na ang lugar nila Tio. Gamit ang sulo at karet ni Tio, dinala ako ng aking pakiramdam sa isang taniman ng mga mais na sa pagkakaalam ko ay pag-aari ng kumpare ni Tio. Walang paalam na binaybay ko ang taniman. Mag-isa akong sumugod dahil alam kong wala namang ibang makakatulong sa akin. At kapag ipinaliwanag ko kila Tio ang hinala ko, alam kong hindi rin naman ako nila paniniwalaan. Lalo na't ako lamang sa amin ang nakakakita ng tunay sa isang ilusyon. Hanggang sa lalo pang lumamig ang paligid nun. Hindi lamang dahil sa hamog, kundi sa pakiramdam na malapit ko ng matunton ang kinaroroonan ng balbal. Patuloy rin sa pag-init ang isa kong palad na ang ibig sabihin ay nasa malapit lang ang aswang. At ilang sandali pa nga, nakarinig na lang ako ng biglang kakaibang tunog na tila naglalagutukan ang mga buto. Pero sa isipin kasalukuyan ng nilalapa ang katawan ng pinsan ko, sandaling nawala ang takot ko at napalitan iyon ng galit at pagkasuklam. Sa ilang sandaling paghahanap, napunta ako sa isang lumang bodega at doon nakakita ako ng makipot na daanan na parang papasok sa isang maliit na kuweba. Hindi ko namang gugustuhin makipagsagupa sa aswang kung saan limitado lang ang galaw ko. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan na papaalis ito sa pinagtataguan. Kumuha ako ng tuyong dayami na nakakalat sa bodega at inipon iyon sa bukana ng kuweba, saka ko iyon sinilaban. Hinipan ko pa iyon ng ubod lakas para lang makapasok sa loob ng makipot na kuweba ang usok nito. Hanggang sa ilang sandali lamang nun ay muli akong nakarinig ng kaluskos sa loob.
kasabay ng pag-angil ng aswang. Mukhang nakaramdam naman ito kaya naghintay ako sa labas nun habang bumubuelo hawak ang karit. Di pa man ito tuluyang nakakalabas. Lalo pang umalingasaw ang nakakasulasok na amoy na nagmumula rito. Nang maramdaman ko ang pagsulpot ng ulo nito, mabilis ko na itong tinagpas ng hawak kong karit at sa isang iglap lang, umalingaw-ngaw ang nakakarinding tunog na nililikha nito matapos ko itong matamaan. Pero dahil may kadiliman ng paligid, hindi ko ito lubosang nakikita. Kaya hindi ko inaasahan ang naging ganti nito sa akin. Napasigaw na lamang ako nang maramdaman ko ang kirot sa kaliwa kong binti. Natamaan na pala ako ng matutulis nitong kuko dahil sa tindi ng galit nito. Pero patuloy ko lang na iwinawas-iwas ang hawak kong karit. Nagpambuno kami nito hanggang sa pareho na kaming nakalabas ng bodega at napunta sa maisan. Saka ko lang tuluyang malinaw na nakita ang anyo ng balbal. Mukha itong buhay na patay sa maputlang balat nito at payat na anyo. Namumula na naninilaw rin ang mga mata nito. Pero hindi ako na nagpatinag. Bagamat hindi ko inaasahan ang pag-atras nito nang pareho kaming makarinig ng pagpito mula sa isang direksyon. Akmang hahabulin ko pa sana ito nang mabilis na itong nagtago sa kasukalan. Saka ko lang din napagtanto na bukod sa sugat ko sa binti, mayroon din pala sa balikat. Kaya iika-ika ako nang bumalik sa kinaroroonan ng kuweba. Pero sa bukana pa lang ng kuweba, halos manlambot ako nang makitang nagliliyab ang loob nun. Hindi ko inaasang kakalat ang apoy matapos kong mabitawan ng sulo. Hindi, ang katawan ni Marcel, paano na ito? Ang tanging nasambit ko nun. Kaya bago pa lumala ang lahat, mabilis na akong umalis at bumalik sa bahay nila Tio. Pagbalik ko, naratnan ko ang nag-aalalang anyo ni Tio Roger. Pero higit akong nagulantang sa ibinalita niya kaysa naging engkwentro ko sa balbal na aswang. Dahil matapos ko raw umalis at magkagulo, dahil sa nangyari sa pagitan ni Atong at ng kumpare ni Tio, nakarinig na lang daw sila ng pagbagsak o pagkahulog ng mabigat na bagay. Saka sila dali-daling pumasok sa loob ng bahay nang maalalang walang naiwang nagbabantay sa kabahong. Pero naratnan na lang daw nila itong nakataob na sa lapag. Nahulog ang kabahong. Pero ang higit na nakakagulat sa nalaman ko ay ang kaalamang naroon pa rin ang katawan ni Marcel. Hindi na mula sa isang ilusyon lamang, dahil hindi ko na rin nakikita na naging isa yung troso. Halos mabaliw ako sa aking nalaman nun. Pero ang naging engkwentro ko sa aswang ay tunay na nangyari. Dahil ramdam ko pa rin ang sugat na tinamo ko mula sa matutulis nitong mga kuko. Pero hindi ko na pinaalam kila Tio ang nangyari sa akin. Inilibing kinaumagahan ng pinsan ko matapos itong pagmisahan ng pari. Tuluyan na rin nakalimutan ni Tio ang nangyari nung gabing yon. Nang muli kong puntahan ang lumang bodega sa Maisan, hindi ko alam kung makakahinga ako nung ng maluwag dahil hindi iyon tuluyan na sunog matapos umulan. Pero katakatakang walang naiwang bakas ron dahil ang makipot na daan patungo sa malit na kuweba ay tuluyan na takpan ng gumuhong lupa sa loob lamang ng magdamag. Kaya hindi ko na rin nakumpirma pa kung may iniwan ding bakas roon ng aswang. Pero isa lang ang napatunayan ko nun, na maaaring kilala ng kumpare ni Tio ang balbal. Dahil matapos ang nangyari sa bodega, ipinagbili ng matanda ang maisan nito at hindi na muli pang nagpakita sa pamilya ni Tio. Habang si Atong naman ay tila lalong lumala ang sakit sa pag-iisip. Dahil halos hindi na rin ito makausap pa ng matino matapos ang libing. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.